Sa ibang balita, halos 70 na ang bilang ng mga nahuli ng mga otoridad na lumalabag sa election gun ban. Ito'y kahit wala pang isang linggo mula nang magsimula itong ipatupad. Kaugnay niyan, kumilos na din ang PNP hinggil sa mga pulis na nakadetail sa ilang mga individual. Si Ryan Lasigas sa sentro ng balita, live. Tama ka dyan, Angelique. Patuloy nga yung pagtaas ng bilang ng gun ban violators habang patuloy itong isinasagawang COMELEC checkpoint para sa nalalapit na halalan. Samantala, Angelique, sa ngayon ay mahigpit yung paalala din ng PNP sa mga kakandidato sa May 2025 national at local elections na bawal ang paggamit ng pribadong individual bilang security nila o yung tinatawag na mga goons matapos ng i-recall na ng PNP yung mga PNP personnel na nagbabantay sa mga government officials. Mahigit 800 mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na nagsisilbing bantay sa ilang mga personalidad, politiko at government officials ang ni-recall kaugnay sa nalalapit na halalan. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo, 445 dito ang tinanggal mula sa mga government officials. 228 ang binawi sa mga private individuals at 197 naman ang inalis sa mga kandidato. Sinabi ni Brigadier General Fajardo, sakaling matindi ang banta sa buhay ng isang individual, binibigyan ito ng isang buwang extension ng PNP bago tanggalan ng escort hanggang inaayos ang aplikasyon para sa autorisasyon mula sa COMELEC. Maaari din aniyang kumuha ang mga ito ng protective agents sa mga lisensyado at pribadong security agencies, subalit papayagan lamang ito ng maximum na 2 bantay. Yan pong mga protection agent po na yan ay dapat po ay may hawak po sila na lisensya to exercise their profession po at dapat ay sila po ay empleyado po ng mga tinatawag po natin na mga private detective agencies. Other than that po, mga individual na mga private individuals po ay hindi po pwedeng gawing bodyguard po ng sinumang tatakbo, especially while we are under the COMELEC election election period. Ang pagbawi ng PNP sa mga police security personnel ay bahagi ng ipinatutupad na patakaran tuwing halalan upang maiwas sa politika at manatiling non-partisan ang mga pulis. Yung pong mga na-recall po ma'am, yung mga na-assign po dito sa main office po ng PSPG, according to General Nestor Babagay po, yung director po ng PSPG, they will undergo refresher course po para kung matapos po ang eleksyon ay po pwede po iloy silang i-deploy doon po sa mga kailangan pong bigyan po ng protective security. For those na mga naka-assign po sa mga region ay i-distribute po sila at gagamitin po sila for election duties para maging karagdagang tauhan po ng mga territorial police. Samantala tuloy naman ang pinaigting na COMELEC checkpoint ng PNP. Katunayan, umakyat na sa 73 barilang nakumpiska ng mga otoridad. Halos 100 naman ang naaresto ng PNP hinggil sa pinatutupad na nationwide COMELEC gun ban sa bansa. Mula sa nasabing bilang, 33 nahuli sa checkpoint, 10 ang naaresto sa buy-bust operation, 39 sa police response at 3 ang nahuli sa pagsisilbi ng search warrant. Kabilang sa mga nahuli ay 78 sibilyan, 3 security guards, 2 AFP personnel, 1 tauhan ng Bureau of Corrections at 1 appointed government official mula sa BARMM. Yung iba naman po sir ay may mga pinapakita po ng mga license to own and possess firearms at mga firearms registration, pero pinapaliwanag po natin na since nag-start na po yung election period, only those individuals po na meron po silang exemption sa COMELEC, kahit na po sila ay meron po silang permit to carry firearms outside the residences and places of business po, ay sanction po, at least covered po sila ng gun ban. Ayon naman sa DILG, aabot sa mahigit 6,000 checkpoints ang inilatag ng PNP sa buong bansa simula noong January 12. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, bahagi ito ng strategic measures sa peace and safety concerns para sa 2025 national at local elections. Angelique, ang paalala pa rin ng PNP sa mga motorista ang kooperasyon sa tuwing dadaan sa mga itinalagang COMELEC checkpoints at
mahigpit din nilang ipinapaalala na plain view doctrine lamang yung papairalin sa mga checkpoints. Ibig sabihin, hindi maaring halugugin ng mga pulis na nagmamando sa checkpoint ang sasakyan ng isang motorista. At magtatagal, Angelique, ang nationwide gun ban o yung pinapatupad na checkpoint hanggang June 12. Angelique. Yes, Ryan, ito bang plain view policy? No? Ibig sabihin, hindi pwedeng buksan yung mga glove compartment, hindi pwedeng buksan yung trunk. Sino ba talaga ang may bitbit na barel na pagbukas ng bintana, hawak niya yung barel? Di natural, hindi niya ipapakita no, na meron siyang dalang barel. Effective ba yan? Well, so far, Angelique, bate na rin dun sa mga na-recover ng PNP na nasa almost 100 firearms ay masasabi daw ng PNP na epektibo naman kahit papano, kahit plain view doctrine lang yung pinapairal nila doon sa mga pinapatupad na COMELEC checkpoints. Karaniwan sa mga rason ng mga nauhulihan, Angelique, ay hindi daw nila alam yung umiiral na COMELEC gun ban dahil nga sa papalapit na halalan. At yung iba naman, may dala-dala naman daw ng mga permit to carry firearms na mga lisensya pero hindi sila sakop dun sa umiiral na election period kung kaya't kinukuha pa rin yan ng mga otoridad. Angelique, may sama ko na lang din yung mga bagay na pwedeng mag-warrant doon sa mga pulis na halugugin yung isang sasakyan ng motorista ay kung may makita nga sila na pagbukas pa lamang ng sasakyan, pagbaba ng window ay makita niya yung mga baril or may makitang kumusyon doon sa loob or mayroong iba pang kahina-hinalang mga nangyayari sa loob ng sasakyan, that's the only time na pwedeng pagilirin ng nagmamando ng checkpoint ang isang motorista at magsagawa ng karagdagang inspeksyon doon sa loob ng kani-kanilang mga sasakyan. Angelique. Okay, malinaw. Maraming salamat, Ryan Lesiges.